Likas na sa ating mga Pilipino na maniwala ng edukasyon ay isang mahalagang parte ng ating buhay. Di ba nga, ang sabi ng kasabihan, ang kaalaman daw ay ang klase ng kayamanang hindi mananakaw kahit na kanino man. Mayaman ka man o mahirap, ang bawat mga magulang ay naghahangad na magkaroon ng kaalaman at edukasyon ang kani-kanilang mga anak dahil ito raw ang magdadala sa kanila ng magandang buhay sa hinaharap. Pero hindi naman lahat pinapalad na makapagtapos ng kolehiyo. Yung iba nga, hindi pa nakatapos kahit elementarya o sekundarya man lamang. Kaya naman ang aking tanong, kung ikaw ay yung klase ng magulang na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, paano mong ipapaliwanag sa iyong mga anak kung gaanong kahalaga ang edukasyon? Kung gaanong kahalaga ang makapagtapos ng pag-aaral gayong ikaw mismo ay hindi naman nagkamit noon. Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ngayong araw na ito. Malawak na bukirin ang iyong makikita sa araw-araw. Mga alagang hayop at mga sariwang prutas at gulay ang nasa paligid. Pati sa hapagkainan ng bawat tahanan. Masarap ang simoy ng hangin, tahimik at payapa. Sino ba naman ang aayaw sa ganong klase ng buhay, hindi ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay tagalungsod. Pero tila may kakaiba dahil yung mga kabataang isinilang sa ganong klase ng lugar aayaw ng ganong pamumuhay. Ang nais nila ay makapunta sa lungsod. Ang nakakalungkot pa sa mga kabataang ito, tila ba napakababa ng kanilang pagtingin sa mga trabaho ng kanilang mga magulang. Nagtatrabaho sa bukid, nagsasaka, nag-aalaga ng mga hayop at marami pang iba. Ganun pa man, syempre, bilang mga magulang, ang mahalaga sa kanila ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya kahit na mahirap, magtatrabahong maigi, araw-araw, hanggang gabi, maibigay lamang ang magandang buhay doon sa lungsod. Anak naman, hindi ba't sabi ko sa iyo, kapag nasa harap ka ng hapagkainan, habang kumakain tayo, tigil na muna ang cellphone na yan. Mamaya mo na yung gawin. Anak! Sige na. Kumain na tayo. O ito, sinigang. Mga anak, maalala ko nga pala, baka hanapin niyo ako bukas. Uuwi muna ako sa atin sa bukid. At ang inyong amay aasikasuhin ko, abay nabalitaan ko. Kahit na may trangkaso ay igi pa rin ang pagkatrabaho. Hindi pa sumisikat ang araw, nasa bukid na. Kaya ayun, baka napapabayaan ng kanyang sarili. Kaya baka mga 2 o 3 araw akong hindi makakabalik dito. Kaya kayong mga dalagita kayo, huwag kayong alis ng alis, huwag kayong gala ng gala. Delikado sa gabi. At saka yung mga pera ninyo, gamitin ninyo ng tama. Ha? Baka may paggamitan kayo. Yan ang bili ni Yoli sa kanyang 2 anak na babae. Sinasamahan niya kasi ito sa kanilang maliit na bahay doon sa kabayanan. Ang bahay na iyon ay kanya pang minana sa kanyang mga namatay na mga magulang. Ito ay nasa kabayanan sa lungsod. Ibang-iba ang buhay dito kumpara sa buhay sa bukid. Yun ang lugar kung saan naman nagkatrabaho ang kanyang asawa. Ang kanyang napangasawa ay isang magbubukid. Ang pangalan niya ay Rosauro. Kung tutuusin, malawak ang kanilang palayan doon. Napakaraming puno at mga halaman. Prutas at gulay ang iyong makikita, lalong-lalo na ang mas nakakatuwa pa ay napakaraming taong nagtutulungan upang mas pagandahin at maging maasenso ang lugar na iyon. Ang palayang iyon ay minana pa nitong si Rosauro sa kanyang mga magulang na parehong magbubukid din. Kaya nga naman kahit sabihing may bahay sa lungsod ang kanyang asawa, hindi siya para pabayaan na lamang ang kanyang lupain. Hindi siya para iwan ito dahil nandoon ang kanilang kabuhayan. Kabukasan, umuwi na nga sa bukid itong si Yoli upang makita ang kanyang asawang si Rosauro. Oh, mahal, dumating ka na pala. Sabik ako sa'yo, nasaan ang mga bata? Anak? Mga anak? Nasaan sila? Ano? Hindi mo isinama? Ano ka ba naman, Yoli? Bakit naman hindi mo isinama ang mga iyon?
Tamang-tama sana. Bakasyon yata sila, hindi ba? Sana nakalanghap sila ng sariwang hangin dito. At nang makatulong ko naman sa bukirin. Napakaraming bunga ng mga prutas at gulay doon. Paborito nila yun, di ba? Yan ang sabi ni Rosauro sa kanyang asawa. Ang sabi naman ni Yoli, "Mahal, sabik din ako sa iyo pero pagpasensya mo na yung mga bata. Aba, gusto ko sanang iuwi dito pero marami daw silang gagawin. May pupuntahan pa daw sila. At ang sabi, mahina raw ang signal dito. Maiinip lamang sila dito. Tsaka, nako, marami silang inaasikaso. Hayaan mo na, hayaan mo na." Mahal, huwag ka nang mag-alala. Malapit lamang doon ang mga tiyahin nila kaya walang problema. Safe sila doon. At nag-usap na nga ang mag-asawang ito. Kinabukasan, diretso na nga sa ilog si Yoli upang labahan ang lahat ng maduduming damit ng kanyang asawa. Napakarami noon. Ganun palagi ang kanilang senaryo. Sanay na nga si Yoli sa ganung klase ng sitwasyon at kahit na kailan, hindi siya para magreklamo. Habang naglalaba itong si Yoli, kinausap siya ng kanyang mister na si Sauro. Mahal, kamusta naman yung mga bata doon? Aba Yoli, matagal na rin lang ako hindi nakikita. Hindi ba ako hinahanap sa'yo? Ayaw ko namang umuwi sa bayan dahil gastusin lamang doon. Napakamahal ng mga pagkain. Lahat binibili, lahat binabayaran. Saka, alam mo naman, walang magpapastol ng ating mga hayupan dito. Nakakahiya namang iasa pa sa mga kaibigan ko. Maayos naman sila, mahal. Dalagita na sila. Matalino, masipag mag-aral. Napakahusay sa eskwela. Alam mo ba, yung dalawang anak mong yun, palaging honor sa kanilang klase. Hinahangaan ng kanilang mga guro. Sigurado ako, buo ang loob kung makakapagtapos ng pag-aaral ng mga yun. Hindi katulad natin na hindi man lamang nakapagtapos ng pag-aaral. Tulad mo, elementarya lamang. Ako nga grade 4 lamang ang natapos ko. Yan naman ang sagot ni Yoli sa kanyang asawa. Ang sabi pa nga nitong si Sauro, "Talaga ba? Naku naman, nakaka-proud naman talaga. Alam mo sa tuwing sinasabi mo sa akin ng mga bagay na yan, mas lalo kong sinisipagan sa akin pagkatrabaho sa bukid. Kaya nga lang ay kung minsan napapaisip ako, hindi ba't parang nakakahiya sa mga tao, Yoli? Ni hindi ako makabasa, ni hindi ako makapagsulat ng maayos. Yung pirma ko nga parang kinaykay pa ng manok. Kaya pumayag akong sabayan kayo manirahan upang magkaroon sila ng magandang buhay, hindi matulad sa akin, sa atin. Pero naiisip ko na dahil sa pasyang iyon, lumalayo ang loob nila sa akin. Ano kayang gagawin ko?" Biglang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo itong si Yoli. Nilapitan niya ang kanyang asawa at hinawakan ng pisngin to. Nang hawakan ni Yoli ang pisngi ng kanyang asawa, hinawakan naman itong si Sauro ang kamay nito at sinabing, "Mabuti na lamang at lagi kang nandyan sa tabi ko." Ang sabi naman ni Yoli, "Mahal, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Masyado kang negatibo. Ang mahalaga, magkatulong tayong dalawa. Magkasama nating papagtapusin ang pag-aaral ng ating mga anak upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Tsaka bata pa naman tayo kahit papaano. Kaya pa natin silang pagtapusin. Huwag ka pating mahiya sa ginagawa mong trabaho. Ang ating ginagawa ay hindi masama. Hindi ka kriminal at lalong marangal ang iyong ginagawang trabaho. Natutulungan mo ang mga anak mo, ang ating pamilya na susuportahan mo at napakaraming tao ang binibigyan mo ng trabaho. Tandaan mo, iyo ang lupaing sinasaka mo. Marami kang pamilyang napapakain dahil sa trabahong ibinibigay mo. Gusto kong malaman mo na mahal kita at proud na proud ako sa iyo, ha? At proud ako na ikaw ang pinili kong makasama sa buhay kong ito. Hindi man tayo sobrang yaman, gusto kong malaman mo na kontento ako sa iyo. Alam nyo, kung tutuusin, hindi ko naman masisisi itong si Mang Sauro kung mag-isip siya ng ganoon pero kasalanan niya rin yun. Meron din siyang pagkakamali. Kasi isipin nyo, imbis na makasama niya ang kanyang mga anak at makita nila ang kanyang paghihirap, hinayaan niya itong lumaki sa kabayanan nang malayo sa kanya at magmula nga noon, minsan na nga lamang silang magtagpo.
Ito siguro ang dahilan kung bakit kahit papaano hindi na-appreciate ng mga ito ang kanyang ginagawa. Magmula nang maging sekundarya ang kanyang mga anak na dalagita ay lalong dumalang ang panahon na magkakasama ang buong pamilya. Palagi na lamang itong si Yoli ang umuuwi dito sa Bukirin upang makasama ang kanyang asawa. Palaging iniiwan ang kanyang mga anak sa bayan. Minsan may kanya-kanyang dahilan pero sadyang mas madalas mahirap silang pakiusapan. Noon nga, nung buhay pa ang mga magulang nitong si Sauro, pinakaiusapan siya nito at sinabihang baka naman mamaya ang kanyang mga anak dahil sa bayan isinilang ay lumayo ang loob sa kanya. Mag-ingat daw. Kailangan daw handa siya sa mga bagay na ganoon. Dapat nga daw maaga pa lamang gumawa na siya ng paraan upang hindi ito mangyari. Sa kasalukuyan naman, itong si Yoli kahit na kailan hindi nagkulang sa pangaral sa kanyang dalawang anak. Pero iba na talaga ang ugali ng mga kabataan ngayon. Ibang-iba na talaga ang epekto ng teknolohiya, hindi ba? Siyempre, itong si Mang Sauro gumagawa rin ng paraan upang hindi lumayo ang loob sa kanya ng kanyang mga anak. Siya mismo ang nagtutungo sa kabayanan. Kahit napakarami ng trabahong kailangan niyang gawin sa bukid, iiwan niya ito. Makasama lamang ang kanyang mga anak. Kaya lang napakadalang na sila magtagpo. Unang dahilan, baka nasa paaralan. Pangalawa, baka nasa galaan. Pangatlo, kahit nasa bahay naman, hindi lumalabas ang kwarto. Nagse-cellphone lang, nagko-computer, at ang sabi nila, ayaw magpaabala. Halatang halata na hindi nga nila binibigyan ng halaga ang oras at panahong ibinibigay sa kanila ng kanilang ama. Gayong ginagawa naman ito ang lahat upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang lahat ng meron sila ngayon, lahat iyon pinagsikapan ng kanilang ama. Dahil itong kanilang ina ay wala namang pinagkakakitaan ngayon. Pas pa nga ang ilang mga linggo at mga buwan, kinausap muli nitong si Sauro ang kanyang asawa sa telepono. Hello mahal, nandiyan na ba mga bata? Ano, hindi pa rin sila umuuwi? Anong oras na? 7:00 na. Maiba ako. Yoli, baka naman pwedeng sa Pasko dito muna kayo. Uwian nyo naman ako dito, abay nakakalungkot ng mag-isa. Ilang Pasko't bagong taon na ba ang dumating? At mag-isa lamang akong kumakain ng mga handa ko. Minsan nga tinatamad na akong maghanda eh. Uwian nyo naman ako. Sabik na akong makita kayong lahat. Lalo na mga bata. Alam mo naman, di ba, hindi ako makauwi ng bayan dahil baka manakawan na naman tayo. Nung nakaraang pagkakataon, nanakawan tayo ng ilang sakong palay. Nung isang gabi, saglit lamang akong umalis. Pagbalik ko, madami nang nawawala. Napakahirap dahil wala namang umamin. Wala namang pruweba. Kaya sana maunawaan niyo ko. Mahal, alam mong gusto kong umuwi sa iyo kasama ang mga bata pero alam mo namang ayaw ng mga bata dyan, hindi ba? Saka, marami silang ginagawa. Kahit pa sabihing bakasyon marami silang kailangan tapusin ng mga activity dito. Baka makaapekto pa sa kanilang pag-aaral kaya ikaw na lamang ang umuwi dito. Sige na. Gawa na lamang natin ang diskarte para magawang secure ang lahat ng mga gamit diyan. Pero sa pagkakataong ito, ikaw na munang umuwi rito. Sige na. Ilang beses na nga bang dumaan ang Pasko at Bagong Taon na hindi sila magkakasama? Isa? Dalawa? Kaya naman si Mang Sauro ay nagpasya na magbagong taon at magpasko na nga lamang sa bayan. Kahit na medyo nag-aalala nga siya sa kanyang mga pag-aari. Kanya daw munang ihahabilin ang kanyang mga alagang hayop doon sa kanyang mga kamag-anak. Bagay na inunawa naman ng mga ito. Pagdating nga ni Mang Sauro sa bahay nila sa bayan, parang hangin lamang siyang dumaan sa harapan ng kanyang mga anak. Abay ni hindi man lamang nagmano sa kanya, ni hindi man lamang siya pinansin. Abigail, Janet, hindi niyo man lang ba ako papansinin? Mga anak. Yoli, naririnig ba ako ng mga ito? Yan na nga bang sinasabi ko? Kasasabi ko na nga ba?
Kapag gagamit ng earphones, dapat sa kabilang tenga lamang nang marinig ang kausap. Napakabastos ng mga batang ito. Abigail! Abigail! Janet! Ano? Magmano kayo sa inyong ama? Aba? Yan ang sabi ni Yoli sa dalawang bata. Nako, alam mo ba, sapilitan pa ang kanilang pagmano sa kanilang ama. Hindi man lamang kinumusta o nakipagkwentuhan man lamang sana. Ano ba naman yan? Itay, wala ka namang ibang damit? Amoy pawis na kayo. Ang dumi-dumi pa ng damit nyo. Saan ba kayo galing? Wala ka bang pamalit? Nay, bigyan mo nga ng pamalit si Itay. Ako naman pinapasok tayo ng langaw dito Ang sabi ni Abigail. Ang sabi naman ni Janet, ano ba naman yan, Tay? Yang paan nyo napakaputik Kakalinis ko lamang kanina, nag-floor wax pa man din ako. Ano ba naman yan? Sana bago kayo umalis ng bukid, naligo muna kayo. Diyos ko, alam niyong kabayanan to tapos ganyan ka. Tay naman Magaling sana kung pwede ko kayong utusan linisin yan, hindi naman. Mga anak naman, pagpasensyahan nyo na ang tatay. Napakaraming trabaho sa bukid. Nagpaanak pa ako ng mga kabayo doon. Medyo malakas pa ang ulan kaya nagmadali ako makasabay ng tricycle para libre ang aking pamasahe. Kaya ito, kakarating ko lamang. Medyo basa-basa pa nga ang ulo ko. Yoli, pahinga ako tuwalit na makaligo na ako maya-maya. Mga batang ito naman, nasa bahay lamang naman tayo. Wala tayo sa mga mall-mall na yan. Ano ba naman yan? Janet, Abigail, humingi kayo ng pasensya sa inyong ama. Anong kabastusan iyan, ha? Pagod na pagod ang inyong ama kakatrabaho maghapon. Nung umaga nagbenta ng palay. Nung hapon nag-asikaso ng mga hayupan. At lahat ng iyon para may perang maigamit panghanda. Panghanda sa Pasko. Hindi ba't yun ang nais ninyo? Handa sa Pasko? Sa bagong taon? Nais nyo ka mo ng hamon, hindi ba? Nais nyo ka mo ng fried chicken, hindi ba? Wala akong pera. Ang lahat-lahat ng ito ay nang dahil sa inyong ama. Mga ito. Ang sabi ni Yoli sa kanyang mga anak. Alam mo ba, ang dalawang dalagita nagkulong lamang sa kwarto. At nang dahil sa pangyayaring ito ay nasaktan ang kalooban ni Mang Sauro. Halatang pinandidirihan siya ng kanyang dalawang anak. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay masama talaga ang loob ni Rosauro ngayon. Nasaktan siya sa naging asta ng kanyang mga anak. Ang sabi naman ni Yoli ay pagsasabihan daw niya ang kanyang mga anak muli. Alam mo, Yoli, gusto ko malaman mong hindi mo kasalanan to. Hindi kasalanan ng mga anak natin. Nauunawaan ko sila dahil wala ako sa tabi nila nung mga panahong kailangan nila ako. Maaaring ako ang gumawa upang may makain sila sa araw at hindi mamblema sa pera pero hindi naman sapat yun na dahilan para matawag nila akong ama. Isipin mo, sa mahalagang pangyayari sa buhay nila wala ako. Abala ako sa pagtatrabaho. Ni hindi nga ako makapagsuot ng magandang damit. Ni wala nga akong rubber shoes. Ni hindi nga ako makapag-ahit Anong gagawin ko, masyado akong abala. Ang trabaho at kabuhayan ko nasa bukid. Araw-gabi ako nagkatrabaho, nag-aalaga ng mga hayop. Ano bang gusto nilang gawin ko? Mag-rubber shoes ako habang nagsasaka? Magpolot magmaong? Habang namimitas ng gulay at prutas? Kailangan ba mag-black shoes pa ako habang nagbebenta ako ng palay? Napapatawa na lang ako minsan kasi alam ko na hindi ko madaan sa biro ang lahat ng ito. Sana nga lang makakabawi pa ako sa mga anak ko sa dami ng pagkakataong pinalagpas ko. Yoli, halika nga rito. Payakap nga ako. Nang matapos ang Pasko't Bagong Taon, kahit papaano, nag-uusap naman ang mag-aama. Pero hindi na nga pinag-usapan pa yung pagkatalo nila.
Ang problema, kahit nag-uusap ng mag-aama, makikita mong wala talagang interes ang mga itong kausapin ang kanilang magulang na iyon. Para bang kahit nag-e-enjoy sila, kitang-kita mong tamad na tamad silang makipag-usap dito. At dumating na nga ang araw na kailangan niya nang bumalik sa bukid upang makapagtrabaho na. Hindi man lamang nagpaalam ng maayos sa kanya ang kanyang mga anak. Ang naghatid lamang sa kanya sa sakayan ay ang kanyang asawa. Nang dahil sa pangyayaring ito, sinubukan niyang humingi ng payo sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin na buhay pa. Sinubukan din niyang kausapin ang ilang pang mga magulang na kanyang katrabaho sa bukid na baka siya ay matutulungan ano ang kanyang maaaring gawin sa pagkakataong ito. Ang sabi nga nila, ganyan talaga kapag ang anak mo ay nagbibinata o nagdadalaga. Medyo moody daw talaga. Mahirap sakyan ang trip, ika nga. At dahil nga dyan, nagpasya itong si Sauro na mag-focus na lamang sa kanyang pangkabuhayan upang maibigay niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at baka sa ganung pagkakataon, sa ganung paraan ay ma-realize nila kung ano ang kanyang importansya at kung gaano siyang kahalaga sa buhay nila. Pakiusap pa nga itong si Yoli na baka naman pwede siyang umuwi muli sa bukid upang samahan ng kanyang asawa dahil naaawa na nga siya rito. Abay araw-araw na lamang tumarabaho. At mag-isa lamang ito sa bahay. Siya pa rin ang nagluluto. Walang nag-aasikaso. Pero hindi pumayag itong si Sauro. Doon na lamang daw siya sa bayan upang maalagaan ang kanilang mga anak doon. Magabayan. Nangako naman si Sauro na kapag pakiramdam niya ay masama ang kanyang pakiramdam, uuwi na lamang siya sa bayan upang alagaan siya ni Yoli. Ilang linggo pa nga ang lumipas. Sinaman nga ng pakiramdam itong si Sauro dahil siguro sa kanyang kakatrabaho, sumakit na ang kanyang katawan. Sumabay pa ang kanyang vertigo. Idagdag mo pa ang napakasamang panahon. Biglang init, biglang ulan. Iinit, uulan. Tinarangkaso na nga itong si Sauro dahilan upang umuwi siya sa kabayanan at inalagaan naman siya ng kanyang mahal na asawa, si Yoli. Kaya lang kahit masama ang kanyang pakiramdam, ni hindi man lamang siya alagaan ng kanyang mga anak. Ni isa walang lumalapit sa kanya. At nung mabuti na nga ang kanyang kalagayan, hindi pa rin siya pumunta ng bukid. Nasa kabayanan pa rin siya. Sinamahan niya ang kanyang asawang si Yoli dahil ito naman ang may nararamdamang hindi maganda. At sa panahong iyon, nabalitaan nga niya na ang kanyang mga anak ay may importanteng event sa school at nangangailangan ng guardian. Sino pupunta? May sakit si Yoli. Nabalitaan nitong si Sauro na ang kanya palang mga anak ay nakiusap sa kanilang tiyuhin na pumunta sa school bilang guardian. Medyo nagtampo itong si Sauro dahil, bakit hindi ako? Ako ang inyong ama. Ako ang inyong guardian. Abigail, anong sinasabi ni Janet kanina? Anong event yun? Bakit kailangan nyo ng guardian? Kung kailangan nyo ng guardian, bakit ang tiyo nyo pa? Andito ko sa bahay, oh. Bakit hindi na lamang ako? Ako ang inyong ama. Si Janet na lang kasi kausapin ninyo. Huwag na lang ako. Yan ang sabi ni Abigail. Ang sabi naman ni Janet, Itay, may sakit ang inay. Alagaan niyo na lamang po siya ngayon. Mas kailangan niya kayo ngayon dito, hindi sa eskwelahan. Saka, huwag na kayong mag-abala. Nakakahiya lamang sa inyo at sa mga tao doon. Hindi nyo sila mauunawaan, hindi nyo sila maiintindihan kasi parents meeting yun. Baka manibago kayo kasi kahit isang beses hindi naman kayo nag-attend sa mga ganun, di ba? Kaya pwede ba, tay? Huwag na. Maya-maya pa, nagsalita rin si Abigail. Sabi nga niya, oo nga, tay. Tama si Janet. Tama siya. Mamaya anong pa yung president ng PTA? Naku, ma-English pa naman yun. Sige nga, pag kinausap kayo nun sa meeting, ano sasabihin ninyo? Alang ang ngitian mo lang ng ngitian yun, di ba? Nakakaya naman. Yung pirma nyo nga, hindi nyo nga magawa ng tama, di ba? Tayo naman, wag na. Papilit ka masyado, eh.
Nagulat na lamang ang dalawang dalaga nang biglang lumabas sa banyo ang kanilang ina. Galit na galit. Janet, Abigail, ano ito? Anong kabastusan ang ginagawa ninyo sa inyong ama? Hindi na kayo mga nahiya? Hindi na kayo mga naawa? Ito ba ang itinuturo sa inyo ng paaralang pinapasukan ninyo? Ito ang bunga ng lahat ng paghihirap ng inyong ama sa bukid? Ito ba? Ano? Hindi ibig sabihin na magaling kayo sa paaralan. Meron na kayong karapatang bastusin ng inyong amang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Isipin nga ninyo, ang lahat ng kanyang sakripisyo maabot nyo lamang ang inyong nais. Ha? Mga dalagang ito, pumasok kayo sa kwarto ngayon na. Pero alam mo ba, bumanat pa si Abigail ng... Pero inay, tama naman po si Ate Janet ah. Walang mali sa kanyang sinasabi. Totoo naman ang sinasabi namin na hindi nakapagbabasa at nakakapagsulat si Itay. Sariling pirma niya hindi niya kayang gawin. Paano niya pong mauunawaan kung anumang sabihing impormasyon ng mga tao sa meeting, ha? Nakakahiya sa mga tao. Ano pag hindi niya po naintindihan? Mangungulbit siya ng katabi doon at sabihin, ano ba sinasabi ng babae sa harap? Ganun? Palibhasa, hindi kayong humaharap sa mga tao. Hindi kayo napapahiya. Ganyan kayo magsalita na parang ang sama-sama naming anak sa inyo. Ginagawa namin lahat sa pag-aaral tapos ganito. Napaka-minyo naman. Napaiyak na nga lamang itong si Yoli sa kanyang mga narinig sa kanyang mga anak. Dahil kung tutuusin, may punto naman ang mga ito. Lalong nanliit itong si Sauro sa harap mismo ng kanyang pamilya. Nagpa siya itong umuwi na lamang sa bukid nang malamang okay na ang kanyang asawa. Isang hapon, habang siya naglalakad pa uwi, ay nakasabay niya ang kanyang pinsan. Dahil dito, naidaing niya ang kanyang problema. Alam mo ba, sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na may offer ang gobyerno, isang balik-aral sa ALS para sa maiedad na kagaya nga ni Mang Sauro. Bakit nga naman hindi siya bumalik sa pag-aaral, hindi ba? Ikaw talaga pinsan, palabiro ka. Pero, tingin mo, okay lang sa akin na bumalik sa pag-aaral? Malapit na ako mag-senior, pinsan. Aba, parang nakakahiya na ata sa magiging kasabay ko. Yung magiging kasabayan ko halos kaedad ng mga anak ko. Yan ang sabi ni Mang Sauro sa kanyang pinsan. Ang sabi naman nito, ay nako naman si Kuya Sauro, ano ba naman kayo? Walang mali sa gagawin ninyo. Para ito sa inyong sarili at para din maging proud sa inyo lalo ang inyong mga anak. Basta, ipapalis ako kayo kay Kapitan. Wala kayong magagawa. Tsaka para kahit paano, makapagpahinga naman kayo sa bukid. Kitang-kita ko ang pagod ninyo. Tsaka, Kuya, isa itong magandang pagkakataon para mapatunayan nyo sa inyong mga anak na walang dahilan para ikahiya nila kayo. Diba? Siyempre, excited si Sauro mangyari ang mga bagay na iyon, kaya naman agad siyang nagkwento sa kanyang asawang si Yoli nang umuwi ito sa bukid. Nung una, duda itong si Yoli na papasok ng paaralan itong si Sauro, pero nakita niya na ito ay desididong gawin niyon, kaya naman sinuportahan niya ito at nangakong isisekreto ito sa kanyang mga anak. Surprise, ika nga. At nakakatuwa naman talaga dahil hindi lamang si Mang Sauro ang member ng batch na iyon na medyo matanda na. Marami sila kung tutuusin. Mahigit 5. Malaking bagay din na itong si Mang Sauro ay nakapag-elementarya naman ng kabataan niya. Kaya kahit papaano, sariwa pa ang kanyang alaala sa mga bagay-bagay. Naman ang siste, tuwing umaga, maagang mag-aasikaso ang mga ito sa bukid upang madaling matapos ang trabaho. Bandang pahapon, dediretso na nga sila sa kanilang tahanan, magpapahinga at sa gabi, magkaklase. Nakakatuwa pang isipin dahil napakaraming kaibigan ni Mang Sauro ang suportado siya sa kanyang ginagawa. Kaya naman, kapag siya'y sobrang abala at hindi magawang makapunta ng bukid, sila ang gumagawa ng trabaho. Libre't walang bayad. Tulungan ika nga. Halos mahigit 2 taon din ang lumipas. Binubuno ni Mang Sauro ang kanyang pag-aaral.
Ngayon, marunong na nga siyang magsulat at magbasa. May alam na rin siyang kaunting Ingles. At nung siya'y makapagtapos, alam mo ba, ang kanyang asawang si Yoli ay maligayang maligaya. At dahil ganadong ganado itong si Mang Sauro, mukhang nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa high school. Kung makikita mo ang mukha nitong si Mang Sauro, kitang-kita mo ang ligaya at saya. Pero sa kabila noon, ang lahat ng pagod at puyat na kanyang binuno sa matagal na panahon para lamang dito. Ang sabi naman ni Yoli, "Mahal, nauunawaan ko naman na gusto mo ang ginagawa mo pero medyo napapansin ko na mamayat ka na. Okay ka lang ba talaga, ha? Mahal, kung iniisip mo yung mga bata, yung mga anak mo, hayaan mo na sila. Ang mahalaga, hindi ka nagkukulang sa pagsuporta sa ating pamilya. Handa akong tulungan ka, suportahan ka para hindi mo gaanong harapin ang pagod. Mahal, ingatan mo ang sarili mo." Si Mang Sauro, tahimik lang. At nag-asikaso ng kanilang hapunang mag-asawa. Siyempre, naunang makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang dalawang anak ni Mang Sauro. Si Yoli lamang ang umattend ng graduation day. Paano ba naman itong si Mang Sauro, tambak ang gawain sa bukid? Nagkataon pang may exam silang kailangang paghandaan sa gabi. Idagdag mo pa na hindi naman siya inimbita ng kanyang mga anak. Sa awa naman ng Diyos ay agad namang natanggap sa isang sikat na bangko sa bayan ang magkapatid. Wala silang kaalam-alam na kaya pala bising-bisi ang kanilang ama dahil ipinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral sa eskwelahan. Wala silang alam. Itong si Mang Sauro, may mga pagkakataong tumutungo siya sa bayan upang magbenta. Sinisilip niya ang kanyang mag-iina dun sa kabayanan. Hindi siya nagpapakita. Tuwang-tuwa siyang makita na ang kanyang mga anak ay nakasuot ng magandang uniform. Uniform ng bangko. Proud na proud siya sa mga ito. Ang kanyang dalangin, sana dumating din yung panahong siya naman ang ipagmalaki ng kanyang mga anak. Ang akala nga ni Sauro, ang lahat ng kanyang pagpapagod ay worth it. Lahat ng ito ay sulit. Hindi niya nga napapansin na ang kanyang katawan ay bumibigay na. Hanggang isang gabi, umuwi ng bukid itong si Yoli nang hindi nagpapasabi kay Sauro. Naabutan niya ito. Mataas na naman ang kanyang lagnat at nakahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap na nga itong huminga, kaya naman agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at dinala sa ospital ang kanyang mahal na asawa. Dahil nga ito ay emergency, pinasunod nitong si Yoli ang kanyang anak na si Janet doon sa ospital. At nung medyo stable na nga ang kanyang kalagayan, nang magmulat ang kanyang mata, ang nakita niya agad ay mukha ni Janet. "Oh, yan pala, gising na. Oh, Tay, ano, kamusta ang pakilasa mo? Okay ka na ba? Makakauwi ka na ba? Tara na, umuwi na tayo." "Nay, ang dami ko pang kailangan gawin sa opisina ko. Ang dami ko pang kailangan gawing trabaho. Hanggang kailan pa tayo dito? Diyos ko naman kasi, Tay. Mag-ingat ka kasi. Sarili mo na nga lang iniintindi mo, di ba? Hindi na nga kami humihingi ng pera sa inyo. Nagkakasakit ka pa." At dahil nga medyo inaantok pa itong si Yoli, hindi siya nakaimik. Ang sabi naman ni Sauro, "Anak, umuwi na kayo. Bukas naman ilalabas na ako at kaya-kaya ko namang umuwing mag-isa. Sige na, baka mapabayaan mo pa ang iyong trabaho. Nakakaya naman sa mga boss mo. Sige na, sige na." Napakaraming gamot ang reseta kay Mang Sauro. Halos naubos nga ang kanyang ipong pera sa bangko. Pati mga pinagbilhan ng palay, nagalaw din. Kaya naman, balik sa simula itong si Rosauro. At kahit nahihirapan, tiniis pa nga niya ang paglipas ng bawat buwan at mga taon. Sa makatuwid, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Ang sabi nga ni Yoli, "Mahal naman, tama na uro. Maawa ka naman sa sarili mo. Matanda ka na. Meron tayong iniinda sa katawan. Aanihin mo ba ang diplomang iyan? Yang kapirasong papel na iyan, hindi mo na yan kailangan. Isipin mo nga,
Hindi mo ito madala sa kabilang buhay. Huwag matigas ang ulo mo, mahal. Ingatan mo ang sarili mo. Please naman. Sa dami ng sinabi ni Yoli, isa lamang ang sinabi ni Sauro. Yoli, kung hindi sa ganito, paano pa akong ipagmamalaki ng mga anak ko? Natigilan si Yoli at yakap ng mahigpit ang kanyang mahal na asawa. Paglipas pa nga ng mga araw at mga buwan, pahirap ng pahirap yung mga bagay na inaaral nitong si Mang Sauro. At napakalaki na nga ng kanyang ipinayat kumpara noon. Madalas na nga siyang pakiusapan ng kanyang mismong classmates na huwag nang tumuloy dahil mukhang pagod na nga siya. Pero siya, handa pa rin ipagpatuloy para lamang makuha ang kanyang diploma. Umipas pa ang ilang mga buwan, kinapitan na nga ng asma itong si Sauro. Sa gabi, hindi siya makatulog. Bukod sa napakarami niyang iniisip, napakarami niya pang kailangan tapusing gawain sa bukid. Dagdag pa ang karamdaman ngayon. Itong si Mang Sauro ayaw gamitin ang kanyang pera pambili ng mga gamot. Ang ginawa niya, nagtanim siya ng mga herbal na halaman upang maibsan ang kanyang nararamdaman. At naganap na nga ang graduation. Ang kanilang batch, napakaraming estudyante. 6 sa kanila ang mga tatay na, 8 mga nanay na. At sa wakas, nakagraduate na nga ng high school itong si Mang Rosauro. Isang simpleng program lamang ang isinagawa sa loob ng paaralan. At kahit na medyo iika-ika at hirap ngumiti at huminga, itong si Mang Sauro tinanggap ang diploma na naluluha-luha na nga. Maya-maya nang siya'y makaupo, dinig na dinig ng mga tao ang kanyang hingal. Napakalakas nito. Hapong-hapo siya. Napo na ito ng ilang mga guro at pinainom siya ng tubig. Masayang umuwi ng bahay itong si Rosauro. Hawak-hawak niya ang kanyang diploma. Sabik na siyang ipakita ito sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kay Abigail at Janet. Sa wakas, magiging proud na ang kanyang mga anak sa kanya. Iyon ang kanyang paniniwala dahil yung ibang mga classmates niya nga proud na proud sa kanya. Maging mga magulang at guro, proud na proud din sa kanya, sa kanilang batch. Itong si Yoli, naisipang bisitahin itong kanyang asawang si Sauro. Habang siya'y naglalakad papunta sa kanilang bahay, nakita niya ang napakaraming tao. Nasa tabi ng daan, marami pang sumisigaw. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Ano ba naman? Tawagin ninyo ang nurse center. Dali! Nakita naman itong si Yoli ng taong sumisigaw. Aling Yoli! Aling Yoli! Bilisan ninyo! Si Mang Uro po! Nakabulagta po sa daan. Mukhang kanina pa po siya dito. Tulong! Tulong! Agad tumakbo itong si Yoli palapit sa kanyang asawa. Kitang-kita ni Yoli ang kanyang asawang si Sauro na hirap nang huminga. Putlang-putla na ang kanyang mga labi at tila ba hindi na nga maibuka ang kanyang mga mata. Nanlalamig pa ang kanyang mga kamay. Iniaabot nitong si Mang Sauro ang kanyang diploma sa kanyang asawa. At sabi nga niya, Yoli, asawa ko, ito ang diploma ko. Ibigay mo ito kay Janet at Abigail. Mangako ka. Ibibigay mo ito. Oo, mahal. Lakasan mo lamang ang loob mo, ha? Kaya mo ito. Labanan mo to. Mahal. Ang sabi ni Yoli kay Sauro. At binuhat na nga ng mga tao ang katawan ni Mang Sauro upang maitakbo sa kabayanan upang madala sa pinakamalapit na ospital. Kaya nga lang, huli na ang lahat. Binawian na nga ng buhay itong si Mang Sauro at nagsigawan na ang mga nasa loob ng lumang jeepney sinasakyan nila. Wala na nga silang nagawa kundi itigil
ang kanilang sasakyan sa gitna ng daan. Inabutan pa nga sila ng sasakyan ng nurse ng center. Agad tinignan ng nurse ang kanyang kalagayan at sinabi nga nito, wala ng buhay ang kawawang lalaki. Sabi nga ng nurse, kinulang po sa oxygen ang kanyang baga, malala na po ang kanyang asma, sumabay pa po ang kanyang atake sa puso at mabilis na pagtaas ng kanyang presyon. Kinalulungkot ko pong ibalita, wala na po si Mang Sauro. Halos mawala ng malay itong si Yoli sa kanyang pag-iyak. Wala na nga itong magagawa pa kundi yakapin na lamang ang patay na katawan ng lalaking kanyang iniibig at minamahal. Ang kanyang nag-iisang asawang si Sauro. Habang yakap-yakap niya ang kanyang asawa, ay hawak din niya ang diplomang pinakaiingatan at pinaghirapan nito. Sa araw ng lamay, galit na hinarap ni Yoli ang kanyang dalawang anak. Kayong dalawa, bakit ngayon lang kayo? Hindi ba't kahapon pa akong tumawag sa inyo? Ba't ngayon lang kayo dumating? Ano ka mo, Janet? Trabaho? Patay na ang inyong ama? Trabaho? O tanggapin nyo ito? Ano ka mo yung kapirasong papel na yan? Ano ako pa magsasabi sa inyo? Hindi ba't matalino kayo? Diploma yan ang inyong ama. Masaya na ba kayo ngayon? May dahilan na ba kayo para ipagmalaki siya? Para maging proud kayo sa kanya? Para kilalanin ninyo ang inyong nag-iisang ama? Bakit napakahirap para sa inyong unawain ang kanyang kalagayan? Bakit napakahirap para sa inyong tanggapin na iba ang inyong ama sa mga taong nakapaligid lagi sa inyo? Ginawang lahat ng inyong ama para sa inyo mula nung simula hanggang sa ngayon. Ang mabaho at walang pinag-aralan kanyo na inyong ama, ang taong matagal nyo nang ikinahihiya at itinatago sa mga tao. Pinilit makapagtapos ng pag-aaral para lamang kilalanin ninyo. Ayan, nasa loob ng kabaong. Sabihin nyo nga, kahit sumigaw kayo, kahit umiyak kayo, kahit awagin niyo ang pangalan niya, hindi na niya kayo maririnig pa. Wala nang saysay. Iniwala tayo ng inyong ama. Walang ibang nagawa at nasabi ang magkapatid na Abigail at Janet. Napaluhod na lamang sila sa harapan ng kabaong ng kanilang ama, humihingi ng kapatawaran. Nakakalungkot man pero kahit anong gawin nilang tawag, kahit anong gawin nilang iyak, hindi na babalik pa si Mang Sauro. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng magandang araw si Miss Edna Montino from Canada. At sa iyo rin magandang araw, Miss Teresita Almario. Binabati ko rin po ng magandang araw si ST Romeo from Hong Kong. At sa inyo din po, Morita Erestingkol. Shout out din po sa inyo, Miss Merlilyn from Greece. At sa inyo din po, Derlene Tatoy. Shout out para sa iyo, Lorna Male. Maraming salamat sa iyong komento, Petronio Ramirez. Siyempre, masasama ka sa shoutout, Mr. Antonio Taliting. Magandang araw. Uy, parang bagong subscriber ito. Kamusta ka na? Maria Victoria Dubria Glema. Haba ng iyong pangalan. Tagasan ka? Magandang araw sa iyo. Siyempre, para sa mga taga-Pilipinas naman tayo, La Union, Francine Del Mundo. At sa inyo din po, Mr. Ruben Valdez. Last but not the least, Placida Cadenas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kakalimutan, like, share, and subscribe. Paalam!